Hahaha, sa wakas, ako naman ang napunta sa ibang mundo. Sa galing ko, gugulo ko ang buong mundo ng pag-iisip. Ipapakita ko sa lahat ang lakas ko, mundo ng pag-iisip. Tumigil ka. Wow, are. Ano tong nangyayari? AME. Suwan, ipinanganak kang walang ugat ng espiritu. Wala kang kapatan sa pag-isip, tapos magkakontrata ka pa ng hayop na espiritu? Ang liit-liit nito, hindi pa sasapat sa isang mabangis na hayop. Lahat sa sekta alam na isa kang ganap na basura. Nakikisali ka lang sa labas, kumakain ng walang ginagawa. Iras mo na ang kontrata ng hayop na espiritu, umalis ka sa sekta, huwag ka nang magpahiya pa rito. Hahaha. Ganun pala, napunta ako sa mundo ng pag-iisip sa paghawak ng hayop. At naging isa pa akong malas na basura sa King Suan Set. At wala talaga akong ugat ng espiritu mula pagkabata. Araw-araw pa akong inaapi, hindi na makaya. Sira na. Huwag kang makunwaring pipi, iras mo na ang kontrata. Huwag mo kaming pilitin, sisirain namin ang pwesto mong basura. Iras mo at umalis ka, o kami ang magriras para sa iyo. At itong 5 sirasirang hayop na espiritu, itatapon namin sa mababangis na hayop. Naiinis na ako, ayoko nang makunwaring mahinang hayop. 2 maliit na foundation establishment lang yan, ang yabang nila. Ngayong gabi, ubusin natin ang lahat ng kapangyarihan nila. Simulan nila mula sa wala. Nako, naririnig ko pala ang sinasabi ng mga batang ito. Sige, magkunwari tayong mahina. Ngayong gabi, itatama natin ang ugat ng espiritu ng amo at maghihiganti. Sige. Ako ang bahala sa pagbantay. Nako, mukhang mahina ang mga batang iyon. Pero lahat sila magagaling umarte, ang tigas ng mga salita. Baka puro salita lang, walang gawa. Ako ang bahala sa mga anak ko, huwag kayong makialam. AME, matigas ang mukha, gusto kong makita. Kung ano ang gagawin mo bukas sa pagsusuri ng sekta. AME, ara na. Mga bata, huwag kayong matakot, nasaktan ba kayo kanina? Masyadong mabait ang amo, sa mga masasamang tao na nang api sa atin. Hindi na kailangang magpatawad. Ngayong gabi, ayusin natin ang sirang ugat ng espiritu ng amo. At babayaran natin ang yabang ng 2 yan, tandaan. Dapat malinis ang gawa, huwag mag-iwan ng bakas. Sedge, walang problema. Ang tigas ng mga salita, gusto kong makita. Kung ano ang magagawa ng mga batang itong puro kayabangan. Ngayong gabi, Hinaan mo nga, nakakainis talaga. Ha, AME. Brothers How, anong nangyari sa'yo? Kanina okay ka pa naman. Bakit biglang nawala ang cultivation mo? Anong nangyari? Hindi ko alam. Biglang nawala ang cultivation ni Zhao Hu. Tigil na kayong lahat. Bakit hindi mahana? Ito ba ay... Tapos na. Nilamon ko na ang cultivation ng taong iyon. Naglagay ako ng isolation barrier, tinanggal ko lahat ng bakas. Kahit mismong patriarch ang mag-imbestiga, wala siyang mahahanap. Binago ko ang mga spiritual sense record sa paligid. Normal lang ang lahat ngayong gabi. Perpektong takip. ang galing nyo magsinungaling. Nagdadagdag pa kayo ng sarili nyong eksena. Master, nalaman ko lang na buong sect ay tumataya na babagsak ka sa evaluation bukas, 10x ang odds. Magaling tayong magpanggap bukas. Protektahan natin si Master. Ay, masyadong kampante si Master. Bukas, kontrolado natin ang score. Sakto lang na pumasa. Grabe talaga mag-isip tong mga ito. Laging sobrang exaggerated ang mga kwento. Pero seryoso pa sila, nakakatawa talaga. Talagang mapapahiya si Suwan. Tama. Inilagay ko lahat ng aking ari-arian sa pagtaya na matatanggal si Suwan. Ha. Ay, ang ganda naman nito. Kaya pala gustong-gusto ng lahat mag-cultivate. Nag-loan ako ng 50 spirit stones. Inaya ko lahat na wala si Suwang kahit anong talent.
At matanggal sa sect. Hahaha, yayaman na ako. Nga. Walang spiritual beings na basura, kasama basurang alaga. Siguradong palalayasin ngayon sa sect. Suwan, kung may utak ka, umalis ka na ng kusa sa sect. Huwag mo nang hintayin na mapahiya ka sa evaluation. Nakakasira ka sa reputasyon ng outer sect. Hahaha. Wala ba talagang magawa tong mga to buong araw? Mag-focus na lang kaya sila sa sarili nila? Bakit ako pa ang inaasar? Tandaan, lahat kontrolado ang score, sakto lang na pumasa. Huwag ipakita kahit anong tunay na kakayahan. Gets, hayaan nating mag-disappoint tong mga mapangmata. Nang husto. Alam na. Bawasan niyo ang kayabangan. Magpakita lang kayo ng maayos. Huwag kayong magyabang. Tumabi ka nga. Walang spiritual power, bagsak. Sunod. Katawang walang spiritual beings, wala pang naitalang nakapasa sa evaluation. Tapusin mo na at umalis, huwag kang umabala sa iba. Naiintindihan ko, Master. Ito, paano ito nangyari? Walang spiritual beings pero nakapag-trigger ng spiritual beast resonance. Impossible. Nagdaya talaga siya. Apos na. Nakapangalan sa akin ang 30 taong utang sa Spirit Stone. Wala na talaga. May problema talaga itong Suwan. Kahapon wala pa siyang kakayahan. Ngayon may spirit beings na? Iyak nakakuha siya ng espesyal na pagkakataon. Nakakatawa talaga, naguguluhan na ang mga ordinaryong tao. Kanina muntik na mag-overflow ang spiritual energy at magdulot ng kababalaghan. Buti na control ko sa passing line. Ay naku. Palagi siyang nagyayabang, palagi namang nagkakatotoo. Coincidence lang ba talaga? Swerte. O baka naman parang may kakaiba talaga sa mga batang ito. Kakakapasa lang ng assessment ang ingay. Ngayon tahimik na. Makakatakas na ako para mag-practice ng palihim. Amo, may problema. Si Lin Hao, natalo, tumawag ng 3 kasama. Sasabay sa atin para harangan tayo. Talagang mababang uri, kapag hindi kaya, maniniktim. Hintayin niyo kung paano natin sila pagtritripan mamaya. Huwag muna pakialaman ng amo, tayo na ang bahala ng palihim. Magpanggap pa tayong mahina, itago ang tunay na lakas. Tumahimik ka, huwag ka nang nagyayabang at nagkakagulo. Mas mabuti na ang walang problema. Suwan, huminto ka. Huwag mong isipin na dahil sa swerte nakalusot ka. Magiging genius ka na. Ikaw pa rin ang pinakamahinang walang kwenta. Nakakainis talaga, wala ba silang magawa? Ako pa talaga ang pinipili. Ano ba ginawa ko sa inyo? Malawak ang daan, maghiwalay na tayo. Bakit niyo ako hinaharang? Bakit? Sabi ni Hauge. Ang mga tulad mong walang kwentang umaasa sa swerte, hindi karapat-dapat sa outer sect. Sabihin mo nga, may tinatago ka ba? Mga pandarayang pamamaraan? Ibigay mo agad. Kung hindi, gagawan namin ng masama. Gagawa ako ng mini-illusion para ma-disrupt ang paningin at spiritual energy nila. Lalamunin ko ang spiritual energy nila para hindi nila masaktan ang amo. Kunin lang natin ng konti ang kultivasyon nila. Para mapahiya ang mga hambog na ito sa harap ng lahat. Tama na, huwag masyado baka mabuking ang totoong katauhan natin. Ano nangyayari? Bakit nagulo ang spiritual energy ko? Ako, nawalan ako ng lakas. Parang may humihigop ng lakas ko. Ang kakaiba. Baka totoo nga ang sinasabi ng mga batang ito. Palagi silang nagyayabang, palagi namang nagkakatotoo. Baka may mga nakatagong masters talaga ako. Hindi pwede, hindi pwede. Coincidence lang yan. Sa susunod kung manghamon pa kayo sa amo, sisirain namin ang cultivation nyo. Walang awa. Grabe talaga ang mga baguhan sa cultivation world ngayon. Ang hina ng katawan, bigla na lang nawalan ng lakas. Wala talagang kahit anong pundasyon sa pagsasanay. Ang galing naman ng amo sa pagpapatawa sa sarili. Kami naman ang nag-ayos ng gulo. Huwag magpabaya.
Makitid ang isip ni Linhao, mapaghiganti at madaling magtampo. Hindi pa tapos ito. Tiyak na gagawa siya ng mas malaking kaguluhan laban sa amo. Ano man ang gawin niya, kami ang sasalo para sa amo. Ito na naman ang pagpapanggap na alam ang lahat. Naiinip na ako sa pakikinig. Kung talagang ganoon kayo kagaling, bakit hindi niyo na lang ako gawing champion? Bakit nagpapanggap pa kayo? Bilis, may bagong abiso sa bulletin board. Magsisimula na ang yearly outer sec competition. Napakalaki ng premyo ngayon. Ang top 3 ay diretso sa inner sec. May balita pa na may high-grade spirit stones at premium cultivation manuals. Yearly Outer Sec Competition. Competition. Oh, rat race. Ako na walang spirit veins. Sumali lang para maging target. Hindi ako sasali. Magtatago na lang ako para mabuhay. Sa kompetisyong ito, lahat ay sa pilitang sasali. Walang exceptions. Walang absent. Walang forfeit. Ha. Sa pilitang lahat sasali. Kailangan pala sumali si Suwan. Wala na. Lalabas na ang totoong kulang niya. Swerte lang sa evaluation. Pero sa Aena, walang swerte. Sa pilitang sasali. Tingnan natin kung paano ka makakaiwas ngayon sa swerte. Sa kompetisyon, mapapahiya ka sa harap ng lahat at mapapalaya sa sec. Naku, sa pilitan pala. Tiyak na inasahan na ito ni Linhao. Inaantay lang niya para ipahamak ang amo. Gusto niyang apihin ang amo sa arena? Panaginip lang. Pagdating ng panahon, ubusin ko ang spiritual power ng lahat ng kalaban. Huwag magpadalos-dalos. Maraming mata sa arena. Hindi pwedeng gumamit ng malakas na kapangyarihan at magpakita ng tunay na lakas. Magpanggap pa rin tayo. Protektahan ang amo para makapasa ng tahimik at mapahiya sila ng hindi halata. Bubuhusan ko ng illusion ang buong arena para itago ang spiritual fluctuations ng amo at para itago ang lahat ng ginagawa natin. Sobra na kayo. Araw-araw, puro pagpapanggap at pagtatago ng lakas. Paulit-ulit na lang ang script nyo, hindi ba kayo napapagod? Naiisip ko na ang mangyayari. Kapag natalo ako sa arena, sasabihin nyo na nagpabaya lang kayo at itinago ang tunay na lakas. Walang hangganan talaga ang pagyayabang. Tahimik. Sa unang round ng kompetisyon, sa pamamagitan ng lottery, ang kalaban ni Suwan ay isa sa top 10 elite disciples ng Outer Sec. Ha. Diyos ko, totoo ba ito? Unang round pa lang, si Chen Feng agad ang nakuha. Ang swerte naman, ikalawang pwesto sa Outer Sec, lalubhasa sa brutal at malalakas na spirit techniques. Hindi siya nagpapigil kapag lumalaban. Noong nakaraan, binugbog niya ang kalaban hanggang sa malubhang masaktan at magretiro. Akala ko kailangan pang pag-isipan, pero tinulungan pa ako ng langit. AMEA, kinamumuhian ni Chen Feng ang mga mandaraya. Hindi na kailangan pang kumilos, si Suwan ay talagang wala ng pag-asa. Swerteng-swerte, nakapasa lang sa pagsusulit. Sayang, sa labanan, hindi swerte ang basehan. Kapag nakatapat mo ako sa unang round, malas mo na. Hindi ako magpapakita ng awa. Kung ayaw mong masugatan ng malubha, mag-withdraw ka na ngayon. Hindi ka na masyadong magdusa. Ang iba, kapag nag-drawing, baguhan ang kalaban. Ako, diretsong nakataas sa pinakamalakas. Sinasadya mo ba akong targetin? Ang yabang mo naman, ikaw lang, ang walong nasa labas ng pinto. Nagmamalaki sa harap ng iyong amo, sa ibabaw ng ring. Huhututan ko siya ng lahat ng kanyang espiritual na lakas. Hindi niya magawa kahit isang teknik. Si Chen Feng, masyadong mabilis magsanay. Mahina ang pundasyon ng kanyang espiritual na lakas at may mga lumang sugat pa. Madali siyang kontrolin. Mayabang ang ugali niya, mababaw ang pag-iisip. Maaari nating samantalahin ang kanyang pagiging kampante. Perpektong pagkontrol ng puntos para makapasa, nang hindi nahalata. Nagsisimula na naman kayo. Nagmamalaki ng walang basehan? Kukontrolin pa ang iba, mananalo ng marangal? Kapag natalo kayo mamaya, nakakahiya talaga. Palagi na lang sobrang taas ng mga salita ng mga batang ito. Top 10 sa labas ng pinto ang kalaban. Kung ganoon ang kadali siyang talunin. Naunahan na sana siya ng iba, hindi na tayo. AMEA. Suwan, tapos na ang listahan ng laban. Sa loob ng 3 araw, magsisimula ang torneo. Lahat ng mga disipulo, dapat naroroon. Walang absent. Kaya ako ng 50 spirit stone. Hindi abot ng 3 techniques si Suwan. Hindi na kailangan ng 3. Isang technique lang, matatapon na siya ni Chen Feng. Hintayin na lang natin na makalayas ang walang kwenta. Hindi kailangan ng labas ng pinto, ang mga taong umaasa lang sa swerte. Brother Chen, nandaya si Suwan sa pagsusulit, gumamit ng maduming paraan. Huwag kang magpakita ng awa. Durugin mo ang kanyang kayabangan. Matanggal na ang mga taong may masamang hangarin sa sekta. Huwag kang mag-alala. Inamumuhian ko ang mga mandaraya at umaasa sa swerte. Gagawin ko ang nararapa. Pamatauhan siya sa kanyang kawalan ng kakayahan. Kapag nanalo, naiinggit sila. Kapag natalo, tinutuyan nila. Ang mga taong ito, buong araw, wala nang ibang ginawa. Kundi ang pagtutulungan ako. 3 araw, sapat na para tulungan ng palihim ang amo na patatagin ang kanyang espiritual na mga ugat. Para punan ng mga kahinaan sa pundasyon. Sa gabi, maglalagay ako ng malabong pang-akit na formasyon para mapabilis ang pagaling ng amo at para itago ang paggalaw ng aming espiritual na enerhiya. Sasamantalahin ko pa mag-ipon ng espiritual na enerhiya, handa sa ibabaw ng ring. Tama lang ang lakas para sampalin siya. Sige na, sige na. Kayong mga pinakamagaling, panoorin ko na lang kayo. Basta huwag lang kayong mabigo.
May kakaiba. May nagmamatiyag sa atin. Katawan na walang espiritual na ugat, pero napapalibutan ng sinaunang pinakamataas na espiritual na enerhiya. Hindi pangkaraniwan ang batang ito. Si Chen Feng, ang walo sa labas ng piso, ang lalaban kay Suwan. Panalo ng walang kalaban-laban, di na ubra kahit walang spiritual veins. Sa labanan, lakas ang basehan, wala talagang kwenta ang swerte. Lahat kay Chen Feng. Ngayon, siguradong babagsak si Suwan sa ring. Layas na sa kompetisyon, nakalusot ka lang nung nakaraan. Ngayon sa ring, tingnan natin kung paano ka magtatago. Wala nang chance na umatras ka. Ngayon sa ring, buburahin ko lahat ng swerte at peking reputasyon mo. Sandaang spiritual pressure nakatutok sa kanya. May matatagong malalakas sa dilim, bawal magpakita ng tunay na lakas. Execute yung fake weakness plan. Magpanggap lang ng pagkawala ng kontrol, huwag magpakita ng tunay na kakayahan. Unti-unting luluwagin ang illusion, gawing magulo ang spiritual energy. Visual illusion na magkakabiyak ang barrier, para malinlang lahat ng nagmamanman. Isang beses, dalawang beses, coincidence pa. Pero paulit-ulit at palaging tama. Di na to pwedeng sabihin kayabangan lang. Parang talagang tama lahat ng hula nila sa bawat pagkakataon. Patago pa nilang inayos lahat ng problema ko. Unang round ng laban, Chen Feng vs Suwan. Simula na ng laban. Spiritual skill, Mountain Splitting Palm. Aray. Ano yung spiritual energy kanina? Di galing sa mahinang spiritual pet yon. Nakita ko talaga. Ancient spiritual light. Baka di pala talaga basura yung 5 spiritual piece. Nagpapanggap lang pala sila. Impossible too. Ano ba talaga nangyayari? Baka di pala kayabangan lang yung mga sinabi nila dati. Na nawala. Yung spiritual light at pressure kanina? Nagkakamali ba ako? Pero ramdam ng lahat, yung pressure kanina eh. Totoong-totoo, yung ancient pressure kanina. Bakit bigla na lang nawala? Mali ba ang spiritual sense ko? O baka sobrang advanced na ng pagpapanggap nila? Lagpas na sa pangunawa ko. Aray, spiritual energy ko. Yung 80% kong naipon na spiritual energy. Bakit bigla na lang nawala? Totoong-totoo yung pressure at golden light kanina. Tapos bigla na lang nawala ng walang bakas. Di yan kayang gawin ng ordinaryong spiritual beast. Sa huli, lahat pala ng coincidence, lahat ng hula. Lahat ng pagsalba, totoo palang lahat. Perpektong tapos. Nalinlang nila lahat ng tao. Pat yung hidden elder. Nabura ko na lahat ng bakas na spiritual energy leak. Binago ko na ang memorya ng lahat. Walang makakadiscover ng anomaly. Sa kakinain ko, yung karamihan ng cultivation niya. Sunod, magkakaroon siya ng spiritual energy gap. Di na niya magagamit yung dating lakas niya. Panalo na si Master. Ayos. Sige Master, wagbugin mo yan. Aray, Tuloy ang laban. Paano nangyari ito? Bakit hindi gumagana ang spiritual energy ko? Si Chen Feng ay lumapag sa labas. Si Suwan ang nanalo. Nabaliktad ang laban. Panalo si Suwan. Bakit biglang humina si Chen Feng? Ang hina ng huling atake niya. Hindi talaga ito ang tunay niyang lakas. Ano ba talaga yung kumislap kanina? Ang kakaiba talaga ng laban na to. Ang mga batang to, ang galing magkontrol, magtago ng tunay na lakas, at manloko. Higit pa sa lahat ng secret techniques ng sect. Hindi pangkaraniwan. ang tagal, niloloko lang pala nila ako simula't simula. Ako lang pala ang naloko sa huli. Ay, talo na naman. Ngayon, may problema lang ang spiritual energy ko. Hindi dahil mahina ako. Sa susunod, babawi ako. Yung kakaiba sa ring, gawa ng spirit beast mo? Hindi ko alam. Normal lang ang laban.
Mas malakas si Jen Feng sa'yo. Bakit biglang bumagsak ang energy niya? Siya ang nagpatalo, Suwan. Ano ba talaga ang itinago mo? Huwag kang gagalaw. Madaling maghinala to kapag umatake ka ngayon. Lalo lang tayong mahalata at mapapasubo ang master. Inayos ko ang energy ko para takpan ang lahat ng kakaiba. Para mukha pa rin tayong mahina at ordinaryo. Minsan talagang nagkakaproblema ang spiritual energy sa cultivation. Bahagi ng lakas ang swerte. Kung wala ng iba, Brother Lin, aalis na muna ako. Wala ng tao. Sabihin niya na ang totoo. Lahat ng nangyari dati. Pumasa sa assessment, biglang natalo ang kalaban, kontrolado ang laban sa ring. Peking pagkakamali at pagsabog. Lahat yon gawa niyo, di ba? Master, hindi namin sinasadya na magtago. Pero mapanganib ang mundo. Kapag nahayag ang totoong anyo namin, siguradong kapahamakan ang abutin namin at ikaw pa ang madadamay. Nagpapamahina lang kami at tumutulong ng palihim. Para lang maprotektahan ka at makapag-cultivate ng tahimik, malayo sa gulo. Akala ko dati, mga kayabangan lang ang sinasabi nila. Totoo pala lahat. Itong mga batang to, may tunay na nakakabilib na kakayahan pala. Palihim nilang pinoprotektahan ako. Kaya pala tuwing may banta. At nalulutas ang problema, hindi iyon coincidence. Ayaw lang naming maapi ang master. Gusto naming safe ka at makapag-focus sa pagpapalakas. Ang pagprotekta sa'yo ang tanging hangad namin. AMM. Master, yung eldest sa likod ng bundok, nandito na naman ang spiritual sense niya. Mas maingat kaysa kanina. Sinisiyasat niya ng buo ang courtyard. Hindi siya naniniwalang aksidente lang yung nangyari kanina. Gabi na, nandito pa rin siya para hanapin ang ebidensya na nagpapanggap lang tayo. At nasira ang pagkukunwari. Agad kong i-reset ang energy ko para mawala ang lahat ng pagbabago. Ganap na nagapanggap bilang ordinaryong walang kwentang alaga. Gusto mo bang lihim kong lamunin ang mga fragment ng kanyang kamalayan? Bigyan siya ng babala para umatras na lang. Huwag mataas ang kanyang kapangyarihan, baka mabuko tayo. Masisira ang ating pagkukunwari, mas malaki ang mawawala, magpatuloy tayo sa pagpapanggap na mahina. Huwag umilos, hintayin natin. May lihim palang nagmamatsyag sa atin. Kaya pala maingat sila, hindi nagpapakita ng tunay na lakas. Kapag nahayag tayo, siguradong magkakaproblema tayo. Buti na lang nanalo tayo sa laban kanina, nakaligtas tayo. Sa susunod na laban, baka hindi na tayo swertehin. Totoong naramdaman ko ang sinaunang pressure kanina. Pero nang mag-imbestiga ako, wala akong nakitang anumang bakas. Baka bigla ang pagbabago lang ng spiritual energy. Wala itong kinalaman sa mga spiritual beast na ito. Ligtas na. Halos masira ang aking illusion barrier. Muntik na masira. Matyaga at magaling mag-imbestiga ang elder na ito. Mas mababantayan pa tayo sa bawat laban. Kailangan natin kontrolin ang puntos, magpanggap na mahina. Gets ko, makikipagtulungan ako, hindi ako magpapansin. Magpapanggap lang ako, hindi ako magiging pabigat. Suwan E.S. Liu Chen. Eksperto si Liu Chen sa pag-atake ng patago at paglalason. Baka mahirapan si Suwan, makitid ang isip ni Liu Chen. Mapanira ang mga paraan niya, eksperto sa pagwasak ng kultivasyon. Tingnan natin, paano mo ito iwasan? Sikat ka na pagkatapos ng laban kahapon, nakakabilib. Pero walang awa ang laban, hindi ako magpapakundangan ngayon. Erosion Spirit Poison, umaatak sa Danchan at Spiritual Veins, walang amoy. Napakasama. Huwag kang huminga master, mapanganib ito kahit walang spiritual veins. Hindi maapektuhan ng katawan pero direct ang sasaktan ng kaluluwa. Napakawalang hiya, naglalason bago maglaban. Wala sa rules ng laban. Bubuksan ko ang isolation illusion. Hahangan ang lason. At painumin kay Gaga ang lahat ng natirang lason. Buti na lang nandito sila, baka nahuli na ako. Hindi ko alam kung paano ako nasaktan ang mga batang ito. Talagang pinoprotektahan ako palagi. Pangalawang round, Suwan E.S. Liu Chen. Simula na ng laban. AME, Spiritual Skill, Erosion Bone Poison Blade. Paano nangyari? Bakit nawala ang Erosion Bone Poison Blade ko? Karaniwang spiritual beast hindi kayang labanan ang advanced poison technique. Ganitong purification method, hindi kayang gawin na mababang cultivation. Ha? Natalo si Liu Chen, Suwan ang mananalo. Hindi swerte ang sikreto ni Suwan, kundi ang limang mukhang walang kwentang hayop.
Pasok na tayo sa top 8, magtulungan tayo bukas. Kuya Hao, nagkamali ako. Lahat ng lason ko biglang nawalan ng bisa. Wala talagang epekto sa kanya kahit konti. Nakita ko, hindi dahil mahina ka. Sa 5 Spirit Beast may problema. Akala ko dati, may tinatago siyang biyaya o kakaibang paan. Ngayon ko lang nakita ang tunay niyang baraha. Yung 5 mukhang mahinang alaga. Pero, Kuya Hao, yung 5 yon, wala man lang pakiramdam ng espiritu. Mukhang pinakamababang uri talaga ng alaga. Paano nila nagawa yon? Nagpapanggap lang. Sadyang nagpapanggap silang mahina. Tulong-tulong sila kay Swan para makabangon at malampasan ang problema. Kaya pala nawalan ng bisa lahat ng lason ko. Kaya pala biglang bumagsak ang lakas ni Chen Feng. Lahat yon, gawa ng mga alagang yon. Sa quarterfinals, hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataong magpanggap. Maghanap kayo ngayong gabi sa mga lumang libro ng sekta. Kolektahin lahat ng impormasyon tungkol sa nagpapanggap na spirit beast at banal na alaga. Maglagay din ng mataas na antas na detection array. Bukas sa quarterfinals, pipilitin ko silang magpakita ng tunay na anyo. Sage, Kuya Hao, Suan, mas malalim ang itinatago mo. Lalo kung gugutayin ang baraha mo. Gusto kong makita. Pag wala na yung mga alagang yan, ano pang laban mo sa akin? Amo, may problema. Napansin ni Lin Hao na may kakaiba sa atin. Maglalagay siya ng detection array. Bukas, pipilitin niya tayong magpakita ng kahinaan. Ang tuso talaga ng taong to. Hindi pa ba siya tumitigil? Diretso na lang, ubusin ko na lakas niya. Tapos na ang problema. Huwag kang padalos-dalos. Sinasadya niyang targetin ang tunay na inanyo. Bukas sa laban kapag na-activate na ang aray. Matatanggal ang ordinaryong pagkukunwari. Kaya magbabago tayo ng diskarte. Bukas, hindi na simpleng pagpapanggap. Gagamit tayo ng dobleng pag-arte. Sadyang magpapakita tayo ng kontroladong maling impormasyon para maligo si Lin Hao. Para akala niya hawak niya ang barahan natin. Pero sa totoo lang, siya ang nahulog sa bitag. Kaya bukas, magpapatuloy tayo sa pag-arte. Uhukay tayo ng bitag para sa kanya. Gamitin natin ang lakas niya laban sa kanya. Gamitin natin ang detection array niya. Para lalo siyang malito, sarili niyang gawa ang kakain sa kanya. Bilis, maubusan tayo ng pwesto. Ngayong may mataas na antas na detection array, kahit gaano ka-perpekto ang pagkukunwari mo, hindi ka na makakapagtago. Kalaban ni Suan ngayon ay si Jiamu. Mas malakas siya kaysa kina Chen Feng at Liu Chen. Paang dehado si Suan. Swerte ka sa unang 2 laban. Pero sa quarterfinals, hindi sapat ang swerte. Sumuko ka na. Hindi ka masyadong masaktan. Na-activate na ang array. Nararamdaman ko na ang detection power. Ngayon, sadyang magpapakita ko ng maliit na kahinaan sa mababang antas na espiritu. Para tugma sa resulta ng detection ng array. Para isipin nila na ordinaryong mutated spirit beast lang tayo. Si Tuan-Tuan, bawasan mo ng palihim ang lakas ng kalaban. Si Guagua, sambahin mo lahat ng malalakas na atake. Abantayan ang bawat galaw ni Lin Hao, sabay-sabay sa pag-arte. Ganun pala ang pag-arte, sinasadya ang maling pagkakamali, itinatago ang tunay na baraha. Ang mga batang ito talagang bihasa sa paglalaro ng isip at kalkulasyon. Simula na ang quarterfinals. Ilang mutated spirit beasts lang pala. May mahinang break the rules na kapangyarihan. Kaya pala nakakapag-backup ng palihim, ngayon ko lang lubos na naintindihan. Naubos ang spiritual power ng kalaban. Kusang sumuko. Pasok si Suan sa semifinals. Ano naman kung mutated spirit beast? Semifinals. Ako mismo ang lalaban, sisirain ko lahat ng sandata mo. Final match sa semifinals, Suan vs Lin Hao, Wu. Gravy, dumating na ang ultimate showdown, Basura vs Underdog. Ang unang genius ng Outer Sec, ito ang laban ng torneo. Ultimate banggaan ng lumang at bagong genius. Malapit nang pumasok sa Inner Sec si Lin Hao. Wala na talagang pag-asa si Suan ngayon. Suan, ang swerte mo, ang baraha mo, ang mutated spirit beast mo. Tapos na, hindi ako tulad ni Chen Feng. O tulad ni Liu Chen na overconfident at tanga, bukas sa ring. Bubunutin ko lahat ng peking mong mukha. Sisirain lahat ng sandata mo. Ibaba kita sa pinakamababa. Hindi pa tapos ang laban, huwag magyabang ng maaga. Malalim ang pundasyon ni Lin Hao, mas mataas ang cultivation kaysa lahat ng nakalaban. At maingat mag-isip, sobrang alerto. Mahirap lokohin, nakita niya mismo ang mga paraan natin. May magic array pa, sobrang alerto sa atin. Malamang mabubuko ang karaniwang peking pagkakamali. E di huwag mag-arte na maliit na pagkakamali. Bukas, pakawalan ng konti ang lakas. Hindi kailangan mang-api. Basta masiguro ang paglabas, protektahan ang amo para makapasok. Nalaman ko, may itinatagong high-level spirit skill si Lin Hao. Napakalakas ng destructive power, special kontra sa spirit beasts. Balak niyang sirain tayo ng target. Kahit anong spirit skill, lahat yan lulunukin ko. Sumpang protektahan ang amo. Ito ang pinakamahirap na pagsubok mula nang makarating ako rito. At pinakamahirap na eksena nila kung gusto ninyong lumaban. Sasamahan ko kayo hanggang dulo.
Ang dami palang tao, muntik na hindi makapasok. Tiyak na matatalo si Suwan. Dahil harap-harapan niya ang pangunang genius ng Outer Sec. Kahit sino ay matatalo. Malaki ang pressure sa laban ngayon, kailangan ninyong pag-isipan. Huwag mag-alala mo, kayang-kaya namin, kontrolado namin. Parehong pag-arte, siguradong hindi mabubuko. X-Man ang hindi kinabahan, pero may mga boss na nakabakop. Parang nakahiga lang, siguradong panalo. Suwan, maging matino ka na at umamin ka na ng talo. Huwag mo nang hintayin na masaktan ng malubha ni Hauji. Mapapahiya ka lang at masasaktan. Swerte mo nga at nakarating ka sa semifinals. Sobrang imposible na yan. Kung makikipaglaban ka pa kay Hauji, naghahanap ka lang ng kamatayan. Kung ikaw mismo ang magwi-withdraw, bibigyan kita ng disenteng pag-alis. Kung hindi, sa ibabaw ng ring, wala akong awa. Ang cringy naman ng pagpapanggap niya. Ang dignidad ay pinaghirapan, hindi ibinibigay. Nakapasok ako sa kompetisyon dahil sa kakayahan ko. Bakit ako mag-withdraw? Kung gusto mong mapahiya, Bago ang laban, panay pananakot lang ang alam, ang liit ng isip. Tapos ang tawag sa'yo ay genius ng set. Grabe naman. Pare-pareho lang ang style niya, pressure bago ang laban. Ang corny na ng lumang style na iyan. ang galing ng amo, huwag mo siyang pansinin, sa ring na lang. Talagang kaya nating sirain siya. Walang kwenta ang salita, sa laban magkakaalaman. Full power na agad? Ang lakas ng pressure ni Hauji, nakakatakot. Wala nang pag-asa si Suwan nito. Hindi niya kayang labanan ang ganitong lakas. Mukhang malakas, puro palabas lang pala. Kayang-kaya lang ng mga alaga ko yan, tignan natin kung paano siya masisira. Semifinals match, Suwan vs Lin Hao, magsisimula na. Spirit Technique, Golden Sun Shattering Ball. Paano nangyari? Bakit ganap na nawala ang shattering palm ko? Advanced na teknike, tahimik na na-dissolve, walang vibration, walang impact, walang counter. Ang level ng control na ito ay lampas na sa ordinaryong spirit beast. Ang limang hayop na ito ay tiyak na ancient rare species. Hindi ito ordinaryong mutated spirit pet. Yan lang. Legendary genius killer move. Parang mahina naman. Sige, Piece of cake lang, ang hina ng attack niya. Parang kinikiliti lang kami. dahan-dahan, huwag ipahalata ang weakness. Madali lang na-dissolve, hindi sapat ang kakayahan niya. Salamat sa mga boss, sa inyo ang credit. Nakasakay lang ako, nanonood lang. Biro lang yun ng amo, ordinaryong outer sec genius lang yan, matatalo rin yan. Hanapin mo ang spirit niya. Nga, nagpapanik na siya. Siya na ang komposure niya. Nakakatawa, lalo siyang naguguluhan. Siya mismo ang sumira sa sarili niya. Ang baba pala ng standard ng genius na to. Full power na si Hauji pero walang epekto. Nakakagulat to. Malakas ba talaga ang spirit beast? O baka naman sobrang lalim ng itinatago ni Suwan? Anong dark art ang ginamit mo? Kuya, talo ka na. Lahat ang sinisisi. Maging makatwiran ka naman. Utak at kakayahan ang gamit, hindi basta-bastang pag-atake. Huwag kang magsisisi kung ikaw ang nabigo sa sarili mong isipan. Ang pagiging sore loser ay talagang nakakahiya. Magaling sa paghawak at paglutas ng problema nang walang bakas. Kayang lukohin ang mga mataas na antas na kultivator sa kanyang palad. Ang kanyang lalim ay nakakatakot talaga. Hindi na kaya. Kapag hindi kaya, gagamit ng forbidden technique. Ang mukha ng henyong ito ay mas manipis pa sa papel. Hayaan mo siyang magyabang. Ang forbidden technique ay nakasira sa kanya, siya mismo ang nakakamang sarili. Amo, ang forbidden technique na ito ay sumasakit sa kondisyon, ngunit hindi matatag ang spiritual energy. Malaki ang pagkakamali. Alam na lahat ng kanyang spiritual energy today. Maaari ito tuwing paglag sa kanya anong oras. Ito ay forbidden technique ng sect, ang Blood Seal. Nabaliw na si Lin Hao. Para lang manalo, handa siyang isugal ang kanyang cultivation. Napakalakas ng technique na ito. Mukhang hindi ito maiwasan ni Suwan. Forbidden technique, Blood Seal Soul Lock. Lahat na ng card na hawak mo, ganito lang ang kaya mo. Nadala ng sarili niyang tusong plano. Ano ba ang nasa isip mo, henyo? Sariling gawa, sariling sikap. Siya ang nagpilit sa amo. Huwag masyadong halata, magpanggap pa rin na mahina, huwag mahuli ng elders. Hihe, tiyak na pagkalas ng forbidden technique, at ginabayan ang pagbalik nito sa kanya. Ang kontrol sa lakas ay napakagaling. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong spiritual beast. Ang mga batang ito ay napakalalim magtago. Pinatumba nila ang number 1 genius sa outer sect. Mula sa pinakamahinang basura hanggang sa finals, sobrang imposible. Malubhang nasugatan at nawalan ng lakas si Lin Hao. Hindi na kayang lumaban. Sa laban na ito, si Suwan ang nanalo at nakapasok sa finals. Sa landas ng cultivation, walang shortcut.
Kapag bumigay ang isip, aasa sa forbidden technique, hindi talaga ito magtatagal. Hindi ka talo ng walang dahilan. Salamat sa pagtulong sa pag-arte. Sakto lang ang paghawak. Sumunod lang kami sa amo sa buong laban. Hindi kami nagkamali ng paggamit ng lakas. Buti na lang nakapasok kami nang hindi nahalata ang tunay na katauhan. Matatawag na itong matagumpay na pagkatapos. Sa totoo lang, nanalo sa laban habang nakahilata lang at nanonood. Ang buhay ay talaga komportable. Matatag ang kalooban, sumusunod ang alaga sa amo, alam ang tamang hakbang. Ang babaeng ito at ang 5 kakaibang hayop ay tiyak na ang pinakamalaking. Lihim na pagkakataon sa kompetisyong ito. Finals, Suwan laban kay Shen King Chuan. Diyos ko, ito ay antas impyerno. Grabe ang sitwasyong ito. Mahirap ang laban na ito. Anong takot? Hindi naman tayo mahina. Laban lang. Malakas ang pag-ahon ni Suwan, ngunit laban kay Shen King Chuan. Malamang dito na matatapos. Binigyan mo ako ng kalaban na kasing taas ng langit ng set. CJ, mas mahirap, mas masaya. Mas maganda ito kaysa sa mga mahihinang kalaban. Kilala ninyo si Shen King Suan. Hindi siya tulad ni Lin Hao na pabibo at mahina. Ang taong ito ay napakamaingat, matalas ang mata, at napakalakas ng spiritual sense. Sa finals, makukuha ba tayo? Siguraduhin mo lahat ang buhay. Walang kahit maliit na pagkakamali, ha? Huwag mag-alala, amo. Tiningnan ko na ang lakas ng kanyang espiritu. Talagang siya ang pinakamahirap na kalaban ngayon. Madali niyang mahahalata ang ordinaryong pag-arte. Ayusin namin ang paraan ng pagkatago, maghahalo ng totoo at huwad. Hindi matatalo sa laban at hindi rin mahayag ang tunay na pagkatao. Sundin lang namin ang amo. Hindi kami magiging pabigat. Huwag masyadong magpakahigpit. Normal lang, hindi importante ang panalo o talo. Ang mahalaga, panatilihing ligtas ang mga sikreto. Si Shen King Suan, walang katulad ang kanyang pangunawa sa loob ng sekta. Madali niyang malalaman ang totoo at huwad. Ang finals ang pinakamagandang pagkakataon para mahayag ang kanilang pagkukunwari. Maganda ang naging laban kay Lin Hao kanina. Tama lang ang pagiging maingat nyo. Walang kahit munting pagkakamali, pero si Shen King Suan. Ibang-iba siya sa mga walang kwenta. Madaling akuhin ang mga tulad ni Lin Hao, pero si Shen King Suan, sobrang detalido. Kahit maliit na kakaiba, siguradong mahuhuli niya. Tama ang pag-isip ng amo, walang dead spot ang pag-scan ng espiritu ni Shen King Suan. Ang ordinaryong pagbabago ng aura at pagkataas ng lakas. Malamang na mahalata agad. Sinubukan kong subukan ng bahagya ang kanyang espiritu. Kahit tanggalin ang mga ilusyon at pagkukunwari. Paano na to? Hindi naman pwedeng mahayag ang tunay nating pagkatao. Di ba? Ang agad natin natrapo. Huwag magpanik, harapin lang natin ang anumang darating. Baguhin natin kung ano lang. Bago ngayon, puro pagpapanggap na mahina at pagiging backup lang, ngayon mag-iba tayo ng diskarte. Hindi nyo kailangang pigilan ang lakas ng buong laban. Ipakita ng bahagya ang ilang maliit na kakayahan, sapat lang para manalo. Huwag sobra, kaysa sa pilitin ang perpektong pagkukunwari na magdudulot ng pagdududa. Mas mabuting makita ng kontroladong pagkakamali para siya mismo ang magdududa sa sarili niya. Magpapakita ng pagkakamali? Delikado ba yon, amo? Huwag mag-alala, ako ang bahala sa sukat, sundin niyo lang ang utos ko. Pilin ang lakas, harapin ang sugat at deresahan, gawin lahat sa tamang oras. Nalaman ko, hindi naniniwala si Shen King Suan sa swerte o aksidente. Naniniwala lang siya sa galaw ng lakas at lohika ng laban. Mas perpekto ang tagumpay. Lalo siyang magduda. Kaya pala siya ang naging chief disciple, mas matalino talaga siya kaysa sa iba. Kaya hindi tayo magiging perpekto, sadyang magiging magulo ang laban. Mukhang delikado at halos matalo, pero sa huli mananalo. Pero sa totoo, kontrolado natin ang buong laban, kaya wala siyang masasabi. Pwede, ang dula ng paghahalo ng totoo at huwad, panalo sa pagkatalo. Ang hirap ang sekta ang mga sa kanya. Matutulungan kami lahat para ayusin ang kondisyon ayon sa amo. Ayusin ko ng bahagya ang ilusyon. Gagawa ng mga pag-iwas sa huling sandali. Visual effect ng pagligtas ng swerte. Para bagay sa karakter na nanalo ng delikado. Sige na, magpahinga muna tayo ngayong mga araw, huwag magmadali o magpanik. Sa finals, dahan-dahan nating sasabayan ang henyong ito. Ang pinakatakutan ay hindi ang sobrang lakas ng kalaban, kundi ang sobrang talinong kalaban. Ang pag-arte ang tunay na teknikal na trabaho. Itong mga nakaraang araw, mainit ang usapan sa sekta. Lahat akala talo ako sa finals, nakakatawa. Mas alam pa nila kaysa sa akin. Hindi tayo matatalo, napakagaling ng amo. At napakagaling din namin. Huwag masyadong maingay, hindi nakakahiya ang matalo, ang nakakahiya ay mabuko. Heto na, buksan ang top-level observation skill. Tingnan lang nito. Baka malasahan niya lahat ng lihim ko. Sushimi. Shen Shikshong, umaga pa lang nang haharang na. Mukhang hinihintay mo talaga ako. Narinig kong sunod-sunod kang nanalo, kaya't dumating ako para makita ang iyong galing. Balita ko, kakaiba ang iyong mga espiritual na hayop. Anong kakaiba? Ilang walang kwentang maliit na espiritual na hayop lang. Swerte nakakatulong na minsan sa maliit na risala. Ang swerte ay hindi makakapigil sa mataas na antas na espiritual na teknik, lalong hindi makakapagpawalang bisa sa isang sumpa. Ang pagiging immortal ay tungkol sa pagkakataon at kapalaran. Napakatalino ni Shikshong. Baka hindi mo maintindihan, kami ay umaasa sa swerte. 100% na may duda itong tao, wala lang siyang ebidensya. Alam ko, kaya't hindi dapat magpaliwanag ng sobra, mas maraming mali. Sa finals, hindi ako magpapahinga. Inaasahan ko ang tunay mong lakas, Shimi. Nakakatakot ang taong ito, talamak ang tingin. Halos hindi ako maging comfortable sa titig niya. Kaya't ang finals ay isang matinding laban, ang bawat hakbang natin ay dapat gampanan ng walang kapintasan. Si Suwan at ang 5 espiritual na alagang hayop ay tiyak na nagtatago ng malaking lihim. Sa totoo lang, ang mga panalo ni Suwan noon ay pawang mga mahinang kalaban. Kapag nakaharap si Shen King Suwan, lalabas ang tunay niyang anyo, si Shen King Suwan. Ang pinakamalakas sa loob ng sekta, kapag nakipaglaban sa isang palabas na mag-aral, ay purong pambabagsak, siguradong matatalo si Suwan. Ang mga kakaibang laban noon ay tiyak na may sira sa lugar ng aray. Naubos na ang swerte. Tapos na talaga. Ang bilis magbago ng mukha ng mga taong ito, ilang araw lang ang nakalipas, pinupuri pa nila. Ako bilang isang dark horse, kayo lahat ay naghihintay na ako'y mabigo. Wala. Masyado silang masama. Malinaw naman kami ang magaling. Hindi lang swerte. Huwag magalit, nasa kanila ang bibig, hayaan mo silang magsalita. Bukas pagkakulaban sa sama bigla. Huwag pansinin ang mga tsismis. Ang lakas ni Shen King Suan ay talagang nararapat na seryosohin natin. Naiintindihan ko, ang papuri at pagmamaliit ay parehong hindi ko pinapansin. Ang panalo o pagkatalo ay hindi mahalaga, ang pagpapanatili ng aming lihim na baraha ang pinakamahalaga. Bukas sa simula, magpapakita muna tayo ng kahinaan.
Sa sadya, hindi masabay sa kanyang mga kaunahing atake, pagkunwari ng hirapan. Sa gitna, unti-unting babalik sa tulong ninyo sa pagbuwag ng kaunting espiritual na lakas. Gagawa ng eksenaryo na mahirap ang manalo, kaiintindihan. Kontrolado ang buong laban, walang kahinaan, walang pagkakamali. Sumusunod sa inaasahan ng lahat. Sinusunod namin ang amo, magpapanggap kami ng tunay na tunay. Siya ang dapat nakalabanin, ang pinakamalakas na henyo ng sekta. Pero mas kalmado pa siya kaysa kanino man, nakakagulat, palaging nakakaiwas sa panganib. Matatag sa harap ng kalaban, hindi matalo, nagtatago ng tunay na kakayahan. Hindi ito swerte, hindi ito magagawa ng ordinaryong mutant na espiritu hayop. Shen Qingchuan ay may malawak na espiritual na kamalayan at maingat sa laban bukas. Makakita tayo ng pagkakamali niya, hintayin lang natin ang resulta. Huwag na kayong magpalagi ang tumulong sa akin. Hindi ba kayo napapagod? Hindi po, masaya kaming makatulong sa amo para lumakas. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa mga batang ito. Ang walang espiritu na basura kong ito, matagal nang dinurog ng sekta. Bukas na laban, maraming lihim na plano, mga elder ay nagmamasid, mga henyo ay alerto. Lahat ay nanonood, ito ang pinakamahirap na pagganap natin. Mas mahirap, mas kailangan nating ituloy, tutulungan ko kayo. Protektahan ninyo ako, tatapusin natin ng matatag ang championship na ito. Huwag magpakitang gilas, huwag magpakita ng tunay na lakas, huwag magkamali. Lahat ay nasa posisyon. Hintayin ang pagsisimula ng laban bukas. Kaya mo yan, amo. Malaki ang pagkakaiba ng taya, halos lahat ng mga disipulo ay pumusta kay Shen Qingchuan para manalo ng malakas. Walang naniniwala na si Suan na walang espiritu ay makakagawa ng himala. Naku, mukhang masisira siya ng husto. Hindi kaya, uwi na ako. Tandaan ang usapan natin kahapon sa simula ng laban. Magpakita ng kahinaan, huwag lumampas, narinig nyo. Binaba ko na ang lakas ko, siguradong mukha akong nakakawa ang hina, hindi kami basta-basta gagamit ng lakas. Tutulungan namin ang amo sa paggana. Matalas ang tingin niya, nakatingin lang sa aming anak. Ang pagganap ngayon, paang nasa impyerno ang hira. Taunang paligsahan ng Qingchuan Sec, Championship, magkalaban. Shen Qingchuan at Suan, simulan na ng laban. Espiritu na teknik. Hangin na talim. Aray, ang galing talaga ni Shen Shixong, isang simpleng atake. Ay sapat na para mahirapan ako. Ayan, sabi ko na nga ba swerte lang noon. Isang atake pa lang, nahirapan ng umiwas, malayo ang agwat. Walang pag-asa, matatalo na si Suan. Amo, nagdududa na siya, ang susunod natin. Dagdagan ng paghihirap ng bahagya, gawing makatotohanan ang pagpapanggap. Nakuha na, tuloy ang pagganap, huwag magpakita ng tunay na lakas. Handa ka na. Ang swerte, muntik na matamaan, si Suan. Pilit na lumalaban, matamaan din yan. Inayos ko ang landas ng pag-iwas, bawat pag-iwas ay tama lang. Mukhang swerte, pero hindi halatang sinasadya. Nakuha ko na ang ritmo ng kanyang espiritual na lakas. Maaari kang mag-counterattack anumang oras na gusto mo, Master. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Masyadong maaga para sumuko. Hindi pa tapos ang palabas. Junior Sister Su, ang pag-iwas lamang, ay hindi ang iyong tunay na lakas. Napakalakas mo, Senior Brother Shen. Ang mahinang kakayahan ko. Maswerte na akong makaiwas. Wala akong lakas para mag-counter. Gumaling na talaga si Master sa pag-arte. Naloko na natin siya. Nang hasto. Huwag masyadong kampante. Huwag kang tumawa, baka mabuko tayo. Mukhang tayo ang dehado, pero kontrolado natin ang sitwasyon. Ang babaeng ito at 5 espiritual na hayop. Napakalalim ng pag-iisip. Espiritual na teknik. Libu-libong hiwa ng alapaa. Sa wakas, inilabas na ang tunay na kakayahan. Handa na ang huling trap. Dahan-dahang paghiwalayin ang espiritual na lakas. Gawing parang matinding comeback. Nahati ang banal na lakas. Pasensya na, Senior Brother Shen. Swerte lang. Swerte, ang ganoong eksaktong kontrol sa espiritual na lakas. Hindi lang swerte ang tawag dito. Apos na. Sakto lang. Hindi sobra, hindi rin kulang. Kontrolin ang aura.
Huwag magpahalata. Natalo ako. Napakalalim ng pagtatago mo, junior sister. Kulang ang pangunawa ko. Sumuko na si Shen King Chuan. Talagang sumuko na siya. Kusang sumuko si Shen King Chuan. Ang kampiyon ng taunang torneo ng sekta ay si Suan, isang walang espiritual na meridian na nanalo. Unang pagkakataon sa 1,000 taon ng King Chuan sect. Salamat sa inyong lahat. Sa pagganap sa malaking palabas na ito, matagumpay na natapos. Ang galing mo, Master. Walang mali sa pag-arte mo. Sa wakas, tapos na ang pagpapanggap. Hindi na kailangang magpanggap na mahina. Sa murang edad, ang pag-ugali, talino, at oportunidad ay napakataas. At may kasamang 5 sinaunang hayo. Ang batang ito ay may napakalaking potensyal sa hinahara. Ang lakas mo, Suan. Swerte lang. Hindi dapat ipagmalaki ang panalo. Nararapat sa iyo ang tagumpay, junior sister. Mas magaling ka sa akin. Sana'y magsanay tayo ng magkasama sa hinahara. Magtutulungan tayo. Napakatalino mo, Senior Brother Shen. Marami pa akong dapat matutunan sa iyo. Nanalo na si Master. Mula ngayon, hindi na ba tayo magpapanggap na mahinang alaga? Huwag magmadali. Kapag sikat ka, maraming kalaban. Masyadong mataas ang atensyon ngayon. Madaling magkaroon ng problema. Tama ka. Magtago muna tayo. Mag-practice ng tahimik. Maghintay ng tamang pagkakataon para umangat ng ligtas.